Jujutsu Kaisen, ang malupit na kaguluhan sa Shibuya, ang araw ng kamatayan ni Gojo. Isang gabi ng kaguluhan, isang lungsod na binulag ng dilim, at ang pinaka-inaabangang sagupaan sa kasaysayan ng Jujutsu Sorcerers. Sa viral na arc ng Jujutsu Kaisen, matutunghayan natin ang buong Shibuya incident, kung saan si Gojo Satoru, ang pinakamalakas na sorcerer, ay binalak ikulong habang buhay, at isang massacre ng mga sorcerer ang sumunod. Handa ka na bang malaman ang totoo? Panoorin ang buo at detalyado't emosyonal na kwento kung paano sinira ni Sukuna ang buong lungsod, kung paano pinulbos ang mga bida, at kung sino ang tumayong bagong halimaw sa mundo ng Jujutsu. Pero bago yan, isa muna tayong intro. My shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Isang gabi ng Halloween sa Shibuya. Libo-libong tao ang nagsasaya, hanggang sa biglang bumagsak ang tabing ng dilim. Isang barrier ang bumalot sa buong lungsod, at isang pangalan ang sinisigaw ng lahat. Satoru Gojo. Si Gojo ay pinasok sa bitag. Tatlong special grade curses, sina Jugo, Hanami, at Choso, ang sabay-sabay na umatake. Ngunit hindi siya matitinag. Sa loob ng ilang segundo, pinulbos ni Gojo si Hanami, habang si Jugo ay natakot sa kanyang lakas. Pero habang tumatagal, may mas malalim na plano. Pinahina nila si Gojo habang dumadami ang mga inosenteng taong ginagamit na panangga. Biglang lumitaw si Kenjaku, ang tunay na kalaban na gumagamit ng katawan ni Geto. Sa pamamagitan ng Prison Realm, isang cursed object na kayang ikulong kahit ang pinakamalakas, binalak nilang ikulong si Gojo. Alam ni Gojo na peke si Geto. Ngunit kahit siya'y nag-atubili, sa isang iglap, na-activate ang Prison Realm, at sa kauna-unahang pagkakataon, nawala si Gojo sa laban. Ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng sangkatauhan, ay nawala. Sa gitna ng kaguluhan, si Itadori Yuji ay naitulak sa limitasyon. Pero hindi ito sapat. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang bagong kalaban ang bumangon, si Sukuna, ang hari ng mga sumpa. Nang tuluyang makontrol ni Sukuna ang katawan ni Yuji, pinulbos niya ang buong lungsod, pumatay ng libu-libong tao, at walang awa ring nilabanan si Jugo. Sa isang suntok, winasak niya ang katawan ng kalaban. Isang halimaw ang nagising. Isa-isang bumagsak ang mga bida. Si Kento Nanami, isang haligi ng moralidad, ay pinatay ni Mao ito sa napaka-brutal na paraan. At si Nobara Kogisaki. Inatake rin ni Mao ito. Sa huling sandali, naalala niya ang masasayang sandali kasama sina Yuji at Megumi. Bumagsak siya habang luhaan si Yuji. Para kay Yuji, ito na ang punto kung saan nawala ang kanyang pag-asa. Ang mundo ay unti-unting pinaghaharian ng mga cursed spirits, habang pinaplano ni Kenjaku ang susunod na hakbang, ang Calling Game. Pero kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag pa rin. Buhay pa si Yuji. Buhay si Megumi. At ang laban ay hindi pa tapos. Abangan sa susunod na kabanata ang ating kwento, manatili lang kayong nakaantabay para sa iba ko pang ibabahaging video.